Idil-Fitir o ang pagtatapos ng Ramadan ng mga kapatid nating Muslim, ating tatalakayin kasama si Dr. Ismael Abdul, Cultural Affairs Chief ng National Commission on Muslim Filipinos, NCR. Dr. Ismael, magandang tanghali po. On behalf of the National Commission on Muslim Filipinos, National Capital Region, under by our Regional Director, Dr. Dimapuno Idato Ramos, and its Culture Affairs Division headed by myself, Dr. Ismael Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at magandang hapon po sa ating lahat. Okay, sir, una po sa lahat, paano po ba ipinagdiriwang ng mga kapatid nating Muslim itong pagtatapos ng month-long Ramadan o Idil-Fitir? Unang-una po, ito po yung napabilang sa sunnah, ibig sabihin, yung ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una, 2 days before, ay kailangan po kami magbigay ng kawang-gawa at tinatawag na Zakatul Fitr. Mandatory po ito na kawang-gawa na dapat binibigay sa mga mahihirap o at nangangailangan. At naka-specific po ito na kailangan po bigas na kumukwenta ng 2.5 kilo. Kasi kabilang po ito na requirement sa aming pag-aayuno para maging kumpleto po ang aming pag-aayuno. Pangalawa po is sa araw ng Eid al-Fitr, we encourage everybody po na maligo po ng maaga, magbihis ng pinakapaboritong damit, pinakamagandang damit, at magpabango para sa mga kalakihan at pumunta po doon sa bahay, sa mga dasalan po ng Eid al-Fitr. Usually po nagko-converge po yung mga mosque sa mga laking mosque sa mga open space. At dinadakila po namin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasi nabanggit po ito sa banal na Quran. Nabanggitin yung maririnig niyo po, babanggitin po sa Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar po. Para upang dakilain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pasasalamat sa kanyang mga biyaya at sa kanyang patnubay. Susunod naman po ay encourage din pati yung mga babae na, usually kasi yung mga babae hindi allowed mag-pray pagkapanahon ng kanilang regla. Pero sa araw ng Eid al-Fitr, in-encourage po namin sila na pupunta doon sa dasalan kahit hindi makidasal, pero pupunta po sila. At saka pagkatapos po ng pagsala, or ng Eid prayer na po yun, ay magkakaroon po ng pagbati, pagdalaw sa ating mga kamag-anak at mayroon specific po na pagbati, yung sinasabing takabbalallahu minna wa minkum, ibig sabihin naway tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga mabubuting gawa. At pagkatapos naman po ng Eid na yun is yung ginawa din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniiba po yung rota. Kung saan ka dumaan, kanina papunta ka doon sa dasalan, pag-uwi, iniiba po yun. At taintimbo na panalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway tanggapin ang aming pag-aayuno. Okay po. Bakit po natin kailangan palitan po yung ruta? Yun po yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bawat sinabi mo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is meron po yung wisdom. Isa sa mga wisdom mo na sinasabi naman, pero sinasabi na para yung pag mas marami kang dinaanan, kung ibang dinaanan mo papunta, ibang dinaanan mo pag-uwi, yung dinaanan mo na yun is mas marami, ibig sabihin mas marami magsasakyi sa iyo sa kabilang buhay na dumaan pumunta yung tao na to doon sa para mas malawak. Okay. Sir, ano-ano po yung mga activities na mga inihanda ng National Commission on Muslim Filipinos sa pagtatapos po nitong Ramadan ngayong taon? Unang-una po actually ngayon papunta po ako rin sa akin din ang in-charge yung moon sighting kasi doon po malalaman yung pagtigil namin sa pag-fasting. So unang-una ito po ngayon papunta po ako sa Manila Bay para saksihan o tingnan or observe yung paglitaw ng hilal, yung crescent. Pangalawa po is meron ding mga region, mga office namin na nag-organisa doon sa Eid prayer para sa araw ng Eid doon kasi doon sa mga open space or mga malalaking mosque. At saka meron din na pagkatapos ng Eid al-Fitr, meron din nag-organisa ng mga cultural events. At saka tuloy-tuloy po ang aming pag-aabot ng mga
kawang gawa po na lalo na sa mga mahihirap at yung mga bata, sa mga bata. Okay, sa isang buwan po ng pag-aayuno ninyo, maaari nyo po bang ibahagi sa amin, balikan lang natin, no, yung mga ipinagbabawal sa mga kapatid nating Muslim tuwing panahon ng Ramadan? Actually po, ang ating alam na pag sinabing nag-ayuno is bawal kaming kumain, bawal kaming uminom, bawal manigarilyo, at bawal din ng pakikipagtalik sa asawa. Siyempre, pag hindi asawa, bawal po yun. Pero ang hindi po natin alam is pati po ang ating mga kamay, ang ating mga mata, paningin, tenga is kasama po to sa maraming ipinagbabawal na iwasan na gawin. Halimbawa, kung ating pangadila is bawal po magsabi ng masama, bawal magsinungaling. Ang ating mga mata naman, bawal manood ng hindi magaganda, bawal panoorin, at makikinig sa mga walang kwentang bagay. So, lahat po yun, yun po yung kailangan po mag-ayuno rin yung mga baging katawan na yun. Kasi pag hindi po nag-ayuno yun, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gutom lang ang inabot mo sa iyong pag-ayuno. So hindi lang pala enough. So Opo. ngayon po, let's say, hindi pa kayo kumakain. Ay, hindi or pa po. umiinom man lang. Hindi po, kahit tubig po wala po. Simula nung nagising ka kanina. Simula po nung Simula kailan? Kaninang bukang liwayway. Simula nung bukang liwayway ay wala kang ininom Wala po. at hindi po kayo kumain. Hindi po. So, paano ho kayo nakakapagsalita pa niya? No? Di ba nagugutom ka na ngayon or don't you feel weak? Usually naman po na nasanayan, nag-adjust na yung aming katawan. Yung ngayong nakakapagtaka kasi pagka hindi po panahon ng Ramadan, hindi lang ako makakain ng makapag-breakfast, alas 9, gutom na ako niyan. Pero pag panahon ng Ramadan, nag-adjust po yung katawan natin. Gaya po ng sabi ko, ako po isang medical physician din po ako, doctor po ako. So, ayon po doon sa ating nangyaring chemistry nangyari sa ating katawan, pagka nagutom po tayo, ang ginagamit ng ating katawan is yung ating reserve na glucose, yung glycogen. Going back to glucose po, yung tinatawag na glycogenesis. So, hindi siya dangerous? Hindi naman po kasi glucose pa rin po yun para makompensate yung, kasi after, di ba, after 4 to 6 hours, yung mga kinain natin, digest na po yun. Wala na siyang kukunin sa tiyan. Pero ang ginagamit po na glucose, yung coming from the liver. Yung hindi po uminom ng tubig, yun medyo concerned ako doon kasi napakainit po ng panahon. Hindi ho ba delikado yun? Hindi naman po kasi nakakaya na naman, iniiwasan lang, ina-advise lang po natin na hanggat maaari, iwasan po na ma-expose po tayo sa init ng araw. At saka mapawisan po kayo kasi magkakos po yun ng dehydration. Dr. Ismael, may mga exempted po ba o consideration sa mga ipinagbabawal na gawain ito tuwing Ramadan? And as na-mention nga po ni Nina kanina, lalo na ang tag-init ngayon, wala po ba tayong special considerations po? Doon po sa mga nabanggit ko kanina na mga bawal, halos wala pong special consideration. May consideration naman po, specifically, halimbawa, kung hindi sinasadya, nakakain kayo, nakainom kayo, nakalimutan mo na nag-ayuno ka, is wala pong problema yon. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ituloy lang po ang ating pag-ayuno at yung pagkain nyo, yung pag-inom na hindi sinasadya, consider na biyaya po yun. So, ang mga ibang exemption naman is gaya ng pag tinanong, halimbawa may sakit, kung yung may sakit ay may malalang karamdaman na kung ang pag-ayuno niya sa buwan ng Ramadan ay magresulta na mas lumala yung kanyang karamdaman, ay exempted po siya. Meron pong tinatawag na fidya, ibig sabihin, siya po yung magpakain doon sa nagpapasing sa buwan ng Ramadan sa loob ng 30 days. Kabilang po din po sa exempted yung mga manlalakbay. Yung mga manlalakbay, habang naglalakbay sila, pwede sila hindi magpasting at babayaran nila to sa pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Yung mga bata naman na hanggat hindi pa dumating sa hustong edad, exempted po siya sa pagpasting. Pero ang ibang mga bata, gaya ng aking mga anak, kahit na before mag 10 years old, ay sinasanay po natin sila, kahit na half day lang. Kasi pag hindi ka po nasanay at saka ka nagpasting pag matanda ka na, talagang mahirap po.
So ano po yung pinaka-challenge sa mga kapatid nating Muslim tuwing panahon ng Ramadan at paano po natin naman ma-encourage ang mga non-Muslim Filipinos to be more courteous sa mga practices ng ating mga kapatid na Muslim sa mga panahong ito? Ang kabilang po sa mga malaking challenge po sa buwan ng Ramadan, ang buwan ng Ramadan ay isang malaking eskwelahan, isang training. So pag sinabing eskwelahan, may kurso dyan, talagang dadaan ka sa mga pagsubok. So yung napapabilang dito na kurso gaya ng moral, spiritual at saka social. Sa moral po is malaking hamon yung pagpigil sa pagkain sa mga usually na ginagawa mo pag hindi buwan ng Ramadan, kaya kailangan may self-discipline. Gaya ng pagkain, pag nakita mo yung, hindi ka naman nagugutom, kaya lang pag nakita mo yung pagkain, kala mo ang sarap-sarap. Kahit na hindi masarap, pero pagka parang tinutokso ka na kainin mo yan. Yun po yung isang pinakamalaking hamon, lalo na kung naamoy natin. Sa social naman po is yung ating usually na ginagawa ng socialization, kaya dapat maintindihan kami ng mga hindi Muslim na pagbuwan ng Ramadan, meron po kami mga certain limitation na hindi pwede gawin, hindi kami pwede sumama sa kalong mga invitation sa mga birthday. May mga socialization naman po kami nangyari, pero kami lang na mga Muslim galing tinatawag na communal iftar. Sa spiritual na bagay, ito po yung pinakamalaking hamon po kasi ang buwan ng Ramadan ay yung pagpapalakas at pagpapanatili sa aming pananampalataya. Kaya napakalaking hamon din kung paano mo mapapalakas, panatili ang yung pananampalataya maging sa buwan ng Ramadan pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Okay. So Doc, mensahe niyo na lang po sa mga kapatid nating Muslim na nakatutok sa atin ngayon. On behalf of the National Commission of Muslim Filipinos, headed by our Director, Dr. Dato Ramos, and its Cultural Affairs Division, led by myself, ipinapaabot po namin ang aming taus-pusong pagbati sa lahat ng mga kamusliman ng Advanced Eid al-Fitr. Alam niyo po, ang Eid al-Fitr ay isang malaking pagdiriwang po ito na bilang pasasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga gabay, kanyang mga patnubay, sa kanyang biyaya at sa buwan ng Ramadan. At pinapaabot po namin ito po yung pinaka-specific po, gaya ng sabi ko, pinaka-specific na greetings sa wikang Arabic, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal, nawait tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga mabubuting gawa at mapapanatili natin ang mga aral na nakuha natin sa buwan ng Ramadan, mapapanatili. Kasi ito po yung pinaka-refleksyon ng buwan ng Ramadan, yung training na nakuha namin, lahat ng pinagbabawal na yun na hindi namin ginawa, lahat ng mga mabubuting gawa ng ginawa namin, gaya ng pagbasa ng Quran, pag-prayer sa gabi, hindi kami natutulog, ay dapat mapanatili namin ito hanggat paglipas, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, hanggat sa susunod na Ramadan, at advance Eid Mubarak po sa inyong lahat. Ayan, advance Eid Mubarak po sa lahat ng mga kapatid nating Muslim. So bukas na po ang Eid al-Fitr. So maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Ismael A. Abdul, Cultural Affairs Division Chief ng National Commission on Muslim Filipinos, NCR.